Amen, amen, amen. Those are great songs. Iba talaga pag Tagalog yung mapapakinggan din natin, no? Nakakapanibago na rin pero malinaw na malinaw ang mensahe. Amen. Amen. All right, let's all stand up please, and I believe those special numbers magkasunod at magkatugma ang mga mensahe na napakinggan po natin sa special numbers mula sa mixed quartet and ng ating solo. Kaya ngayon mga kapatid, mas lalo pang yan ay kaya yan pinagtugma dahil yan ang maghahanda ng puso't isipan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Are you ready for the preaching? Amen! Alright, bagamat wala po ang ating mahal na pastor, of course, may mga kasamaan po kami na kung saan ay inaatasan ng ating pong pastor to give us the message. And brethren, iisa pong salita ng Diyos ang ating pong tatanggapin. Amen! Let's all pay our undivided attention and let's continue to thank God na meron tayong mapapakinggang mensahe muli. As I call on our speaker for tonight, Sir Conrad Ray Tungol. Hi. Ito na naman po ang tapusin na natin to mga kapatid. Tapusin na natin to. Alright, magandang gabi po sa ating pong lahat. It's a great blessing and it's a great privilege po muli na ako po magagamit sa paghahayag po ng salita po ng Diyos at ako po ay nagagalak na ang ating bahay pananambahan ay puno ngayong gabi pong ito, no? Isn't it amazing mga kapatid na this night mga kapatid ay hindi tayo nasa galaan, hindi tayo nasa mall mga kapatid, kundi tayo ay nasa loob ng bahay pananambahan. Isn't it amazing mga kapatid? Tingnan nyo lang po yung mga katabi po ninyo mga kapatid. Tignan po ninyo yung mga katabi po ninyo. Isn't it amazing mga kapatid na tayo po, ang katabi po ninyo ay hindi nyo matatagpuan sa mall mga kapatid, kundi nandito sa loob ng bahay pananambahan. Alright? So anyways mga kapatid, gusto ko lang i-appreciate yung ganyang klaseng site mga kapatid. No? Kaya again, ay wala po kong hangad mga kapatid upang, maging blessing lang para po sa inyo. No? At kagabi pa ay talagang nagpe-pray na bago pumunta po dito. Pinagpe-pray ko na po itong mensahe po na ito mga kapatid. And I do believe that this message will help us para po tayo ay lumago sa atin mga kapatid. Alright, sa ating pananampalataya. Let's open our Bibles mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia in a very familiar verse. Woo! Iba pag nasa IP talaga eh. Iba pag nandito na sa pulpito mga kapatid. Sana maranasan nyo rin to. Alright, let's open our Bibles in the book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. We'll start reading in verse number 12. Alright? So wala po mga Bibles. Magandang gabi po sa lahat po na nandyan sa ating Google Meet, sa mga mission churches. Mission pastors po natin, hello po sa inyo at sa ating mga pastor, magandang gabi po sa inyo po, sir. Salamat at muli ay pinahintulutan nyo na makapaghayag ng salita ng Diyos sa pulpito po ninyo. Alright, sige po. 1 Timothy chapter 1 in verse number 12. Are you there? Amen? Amen. Alright. Sabi po ng Bible po dyan, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them which should
hereafter believe on him to life everlasting. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, and only wise God, be honor and glory forever, ever, and ever. Amen. Tayo po muna isaglit na manalangin. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon po na ito. Muli ako po inyong magagamit sa paghahayag ng inyong pong salita. I cannot do this without you, God, but please use me. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing sa mga kapatiran po. At nawa maabot ko po ang pangailangan po nila, spiritual, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At patuloy niyo po kami bigyan ng right spirit, right attitude to serve you for this day. Forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. All right, you may be seated, please. All right. So, ngayon pong gabi pong ito ay ang ating mahal na pastor ay binigyan po ako ng topic at binigyan niya po ang topic patungkol po sa church faithfulness. Ayan, church faithfulness mga kapatid. And bilang isang preacher po mga kapatid, ay talagang ako po mga kapatid, no, ay iniisip ko, ano kayang mensahe? Ano kayang pwedeng dalhin para sa mga tao po ng Diyos patungkol sa church faithfulness para maunawaan nila at para lalo nilang maunawaan ang gawain po ng Diyos. Church faithfulness. Sabi ko, ano kayang pwede kong dalhin? And I'm begging God na, Panginoon, bigyan mo ko ng mensahe. Pag ang isang preacher, mga kapatid, ay ako nilalagay ko ang kalagayan ko sa inyo. Kung ako isang listener, dapat ganun din yung parang ano yung dapat kong gawin or ano yung kinakailangan kong gawin para lalo ko pang maunawaan yung patungkol sa church faithfulness. Kasi kumbaga napakahalaga po nun bilang isang preacher na kinakailangan mong alamin yung pangangailangan ng tao. Nung pangangailangan espiritual ng tao, mga kapatid. Kaya nga, nung binigay sa akin yung topic na sabi ko, ano kayang pwedeng gawin, mga kapatid? Yeah. Kaya nga sabi ko, mas maganda, in order for us, mga kapatid, to be faithful in His work is we need to know Him more. Para maging faithful tayo, mga kapatid, para maging faithful tayo sa gawain ng Diyos, mga kapatid, ay kinakailangan makilala mo kung sino yung pinaglilingkuran natin. Now, maunawaan mo, kapatid, kung sino yung pinagsisilbihan natin. Kung bakit ka nandito sa loob ng bahay pananambahan na ito, it's not about religion. Kung bakit ka nandito sa simbahan na ito, it is not about dahil nandito siya. Nandito tayo sa bahay pananambahan, mga kapatid. Dapat maunawaan natin mga kapatid, kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kinakailangan mong malaman kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran at kung ano yung present condition mo. Para malaman mo, kapatid, sabi ko nga, para makita natin, sabi ko nga, yung church faithfulness, para magkaroon tayo, mga kapatid, ng matibay at solid na pananampalataya doon sa work ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan kilala mo kung sino yung pinagsisilbihan mo. Kinakailangan kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, kapatid. Kaya nga, with this result, mga kapatid, this should push us more to love His work. The more nakilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, the more nakilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, the more mong mamahalin ang Diyos, mga kapatid, no? The more you this will push us more to love His work and to be faithful to His work, mga kapatid. Let me remind you, mga kapatid, no? Let me remind you that there is a big difference, mga kapatid. There is a big difference pagdating sa faithfulness and routine. Ulitin ko po, mga kapatid, mukhang hindi nyo po nakuha yun, no? Let me remind you, mga kapatid, that there is a big difference between faithfulness and routine. Baka kasi, kapatid, mga kapatid, pupunta na lang tayo sa bahay panandahan dahil routine na lang natin.
Routine na lang natin yung pagpunta sa church. Routine na lang natin yung pagso-soul winning. Routine na lang natin yung pagbibigay ng tracts. Mga kapatid, iba ang faithfulness, kapatid. Iba ang faithfulness. Pag sinabi natin faithfulness, it requires spirit. Faithfulness, it means firmness, steadfastness in affection, and kalakip niyan, loyalty, kapatid. Ganon ang faithfulness, kapatid. Pag sinabi natin namang routine, it is a regular course of procedure or mechanical performance. Kaya nga, ang laking diferensya, mga kapatid. Nakita niyo po ba yun? Ang laki ng diferensya ng faithfulness at sa routine. Kaya magandang masiyasat po natin ngayong gabi pong ito, mga kapatid. In terms of our church faithfulness, is it a routine or ginagawa ko to bunga ng pananampalataya ko sa Diyos? Dapat makita po natin yun, mga kapatid. Nandito ba ako, nagso-soul winning ba ako, nag-i-involve ba ako sa area? It is because of routine, mga kapatid. Or it is because of His faithfulness in my life. Dapat makita po natin yun, mga kapatid. Kaya nga, yun ang danger ng isang matagal ng Kristiyano, mga kapatid. Baka nagiging routine na lang natin. Tumatagal tayo sa bahay pananambahan dahil na lamang sa routine ng ating buhay. Which is hindi dapat, mga kapatid. Dapat mas lalo mong makita yung faithfulness ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Dapat nandun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, para malayo, para hindi tayo mapunta doon sa routine na lamang, kinakailangan mo makita yung faithfulness ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo makita kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo para hindi lang routine, mga kapatid. Yung pag-i-involve natin, pagpunta natin dito, di ba? Kaya nga sa mga bisita na nandito, mga kapatid, hindi ito yung, may purpose ang Diyos kung bakit po kayo nandito. May purpose ang Diyos kung bakit pinahintulutan kayo na makapakinig ng mensahe na ito, mga kapatid. Kaya nga, ang danger po, mga kapatid, ay wag sana tayo mapunta saan? Doon sa routine lamang, mga kapatid. Kasi ang malaking diferensya, mga kapatid. Kaya nga, that's why I'm bringing you this message, mga kapatid. And it is very important to know our God whom we are serving. Para hindi maging routine lamang, mga kapatid. Para hindi maging routine lamang. It is very important, mga kapatid, to know our God whom we are serving. That's why I would like to entitle this message, mga kapatid, The Unfailing God. Let me introduce to you, mga kapatid, our God, which is unfailing God. The God that cannot fail, mga kapatid. The God na hindi ka bibigoin, kapatid. Let me introduce to you tonight, mga kapatid, kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. The unfailing God, mga kapatid. I-introduce ko po sa inyo, mga kapatid. Let's go back to the text na ginamit po natin. Dito po sa 1 Timothy, mga kapatid. May kita po natin dito, sa binasa po natin. Ang gusto ko po makita nyo po dito, sa binasa po natin, ito'y patotoo ni Apostol Pablo para kay Timoteo, mga kapatid. Kung ano pong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, mga kapatid. Kung ano po ang kanyang kalagayan before. Nakita niya kung anong present condition niya, ano yung kalagayan niya dati, mga kapatid. At alam din niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya grabe na nga lang yung pasasalamat niya dito, mga kapatid. Sabi niya, I thank Christ Jesus. Grabe na lang yung pasasalamat niya, mga kapatid. At hindi pa sinundan niya pa, mga kapatid. Ano sabi niya? Ano sabi niya doon sa verse number 13? Who was before a what? Blasphemer. Akalain niyo po, kaya nga napaganda, sabi ko nga, let me introduce to you, mga kapatid, the unfailing God. Unfailing means constant. Sure, mga kapatid. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Constant. Sure, mga kapatid. Hindi nagmamaliw, mga kapatid. Hindi nagbabago. Yaan yung Diyos na pinaglilingkuran po natin para hindi ka tayo pumunta doon sa routine na lamang ng ating buhay. Dapat makilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kapatid, I'm telling you, mga kapatid, once na nakilala mo ang Diyos, mga kapatid, sa buhay mo, sabi ko nga, once na dumating sa punto ng iyong buhay na
dakila ang Diyos sa aking buhay. I'm telling you, hindi ka mananatili lang dyan sa upuan mo. Maglilingkod at maglilingkod ka sa Diyos. I'm telling you, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dapat makilala natin. No? Like in the life of Apostle Paul, mga kapatid, he knew whom he is serving. He knew what is his present condition before God, mga kapatid. That's why, mga kapatid, in our own eyes, parang imposible na eh. Blasphemer, manguusig ng isang Kristiyano, mga kapatid. Akalain niyo po yun? Di ba? Parang wala ng pag-asa. Pag tinignan mo, in our own eyes, mga kapatid, parang wala ng pag-asa ang buhay ni Apostol Pablo. Mangungusig ng isang Kristiyano, mga kapatid. Pumapatay ng Kristiyano. Blasphemer, mga kapatid. No? And persecutor ng Kristiyano. Pag titignan natin sa ating mga mata, parang wala ng pag-asa. Hindi ba parang ganun din yung ating buhay, mga kapatid? Hindi ba parang ganun din ang mga buhay natin, mga kapatid? Parang wala ng pag-asa before. But thanks be to God, mga kapatid. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa unfailing God, mga kapatid. Salamat sa unfailing God, mga kapatid. Na binago tayo. At pinaglingkuran na tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. Thanks be to God that we have an unfailing God, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, tulad na lang na nakita natin sa buhay ni Apostol. Yun yung gusto po makita ninyo. Kaya ako po dinala kayo sa text po na yan. No? Kaya ako po kayo dinala dyan sa text na yan upang makita ninyo na parang imposible, pero posible. Once na nakilala mo lubusan ang Diyos natin, mga kapatid. That's why, mga kapatid, lalo natin pagtitibayan natin yan. Now, pagtitibayan natin yung pagkakilala natin sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, I will introduce to you, mga kapatid, the unfailing God, mga kapatid. Yung God, mga kapatid, na constant, sure, mga kapatid, na hindi nagbabago. Sabi ko nga, once na makikilala mo yan, kapatid, I'm telling you, papasok dyan yung church faithfulness, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, now, pagtitibayan natin yan, mga kapatid, yung pagkakilala natin sa Kanya. We have an unfailing God, number one, mga kapatid. We have an unfailing God because of His mercy and grace. Kapatid, I'm telling you, mga kapatid, we have an unfailing God because of His mercy and grace sa ating buhay, mga kapatid. Mercy means not getting what we deserve. Ano ba ang deserve natin, mga kapatid? Ano ba yung deserve natin, mga kapatid? Hindi ba, kapatid, ang deserve natin ay doon sa dagat-dagat ng apoy, mga kapatid? We deserve, mga kapatid. We deserve the penalty, mga kapatid. Yung alin? Yung ating sins, mga kapatid, which is hell. We are bound to hell, mga kapatid. Yan yung ating, present condition, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Tayo ay makasalanan. Pero salamat, mga kapatid, at merong Diyos, mga kapatid. Salamat at merong unfailing God because of His mercy and grace, mga kapatid. Because of His mercy and grace, mga kapatid, doon natin may kita na merong unfailing God, mga kapatid. Sabi ko nga, isipin mo na lang na ikaw ay anak ng Diyos, kapatid. Isipin mo lang that you are a son of God. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God. Romans 5:8, mga kapatid, no? Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Just imagine that, kapatid. Now tell me. Now tell me, sabihin po natin, mga kapatid, no? Now tell me, kung sabi ko nga sa inyo, kapag naisip mo na merong Diyos na hindi nagmamahal, Diyos na hindi nagbabago patungkol sa iyong kaligtasan, I'm telling you, mapapasigaw ka ng amen, kapatid. Mapapasigaw ka, mga kapatid, siya sabi ko sa inyo, kaya nga, nakita niyo po ba yan? Yung kalagayan natin bilang isang tao, mga kapatid, we are bound to hell. But salamat sa Diyos, mga kapatid, tayo ay niligtas niya doon sa dagatang apoy. Imbis na tayo ay pupunta doon, hindi na tayo pupunta doon, kapatid. Bakit? Merong unfailing God, mga kapatid. There is an unfailing God, mga kapatid. Kaya nga, anumang mabigat na problema mo, kapatid, ngayon, may mas bibigat pa ba dyan sa impyerno?
Kapatid, kung ano man bigat na nararanasan ng problema mo ngayon, kung ano man problema, hindi ko na kayo maiisa, mga kapatid. Pero kung ano man ang dinaranas mong problema ngayon, mga kapatid, ang tanong ko sa iyo, may mas bibigat pa ba dyan sa impyerno? Pero kapatid, let me remind you, kapatid, iniligtas ka ng Diyos saan? Diyan sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka na ngayon patutungo, kapatid, sa dagat-dagatang apoy. Because of our unfailing God, mga kapatid. Because of His unfailing God, because dahil doon sa sabi po natin, is mercy and grace sa atin. Tapat ang Diyos sa atin, mga kapatid, I'm telling you. Kaya isipin mo pa lang, kapatid, yung kaligtasan, I'm telling you. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, isipin mo lang, yung kalagayan mo before. Ikaw, bilang isang Kristiyano ngayon, isipin mo, balikan mo. Kaya nga madalas ko sinasabi, mga kapatid, na kapag tayo ay nalolomoral or sabihin na natin na nanghihina, mga kapatid, lagi mong balikan yung kaligtasan mo. Sariwain mo, kapatid, yung kaligtasan mo. Sariwain mo kung paano ka tinagpo ng Diyos, kapatid. Sariwain mo kung paano ka sineran ng iyong nakatagpo doon sa Diyos natin, kapatid. I'm telling you, mga kapatid, sinisigurado ko, may kita mo yung unfailing God, mga kapatid. We have an unfailing God, mga kapatid, because of His mercy and grace, mga kapatid. No? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, anong mas bibigat pa sa problema mo ngayon na mas bibigat pa sa impyerno? Ano pa, kapatid? Kaya nga, kapatid, kaya nga, mga kapatid, no, mas maganda, makita po natin yung mga bagay-bagay po na yan. Wala nang mas bibig. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, mga kapatid, huwag mong sasabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Huwag mong sasabihin na wala nang pag-asa ang aking buhay. Kapatid, huwag mong sabihin, tignan mo na lang yung buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, parang wala nang pag-asa. Pero maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid, that God never fails. Diba? Salamat sa Diyos, mga kapatid, that God never failed sa buhay ni Apostol Pablo. Pero kung tayo lang titingin, mga kapatid, parang wala nang pag-asa. Pero pag ikaw titingin, mga kapatid, pero salamat na lang at meron tayong Diyos, kapatid, na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, mga kapatid. Salamat na lang at meron tayong ganung Diyos. Kaya nga sabi ko, pag nakita mo itong mga bagay-bagay ito yung magtutulak sa'yo para lalo mo siyang paglingkuran. Pag nakita mo, kapatid, yung kalagayan mo, yung present condition mo, kung ano ka dati, mga kapatid, salamat. Balikan mo kung anong itsura mo dati, kapatid. Naalala ko lang nung birthday ko, lumabas yung mga picture ko eh. Lumabas yung mga lumang picture po namin nung kaarawan ko, mga kapatid. Kaya ko, pambihira. Kung makita ko itsura ko dati, I'm telling you, hindi ko na talaga babalikan. Hindi ko na babalikan yun, yung ganong klase. Kaya sabi ko, dakila talaga ang Diyos, mga kapatid. Because of His mercy and grace sa ating buhay. Kaya kung pakikita ko yun, sabi ko, salamat na lang at nasa gawain ako ng Panginoon. Salamat na lang at nagsuko ako ng buhay sa gawain ng Panginoon. Kung hindi, isa ako sa problema ng lipunan. Isa ako sa problema ng lipunan, I'm telling you, mga kapatid. Ako yung hinahatak siguro sa barangay, patawag na naman si Ma'am Leslie. Di ba? Grabe po, mga kapatid. Grabe po ang buhay ko po, mga kapatid, way back then. Kaya nga sabi ko po sa inyo, the more na makikilala natin yung Diyos natin, the more natin siyang paglilingkuran, mga kapatid. We have an unfailing God because of His mercy and grace, mga kapatid. And number 2, mga kapatid, we have an unfailing God because of His faithfulness. Tapat ang Diyos sa atin, mga kapatid. We have an unfailing God, mga kapatid, dahil meron tayong faithful na Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, let's go to 2 Timothy chapter 2 in verse number 13. 2 Timothy chapter 2. If you are there, shall out, amen. 2 Timothy chapter 2, ano lang po yan, malapit lang po yan. Doon sa binasa natin text. 2 Timothy chapter 2 in verse number 10. If we believe not, yet
He abideth faithful, mga kapatid. He cannot deny Himself. Akalain niyo po yun, mga kapatid. Though we are unfaithful, mga kapatid, but God is still faithful sa ating buhay, mga kapatid. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na kahit tayo man ay hindi faithful sa Kanya, pero tapat pa rin ang Diyos sa atin, mga kapatid. Many times, mga kapatid, aminin natin sa ating sarili, mga kapatid, many times that we are not faithful to Him. Many times, mga kapatid, pagdating pa lang sa offering, tithes and offering natin, many times that we are unfaithful to Him. Pero salamat sa Diyos at nandito ka pa rin, naglilingkod para sa Kanya, kapatid. Salamat that we have an unfailing God because of it, faithfulness sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos natin ay tapat. Though we are unfaithful to Him, but God is faithful to us, mga kapatid. No, that is why in terms of our hardships, mga kapatid, we should not turn away from God, but turn on Him. Lagi ko nire-remind po sa atin yan, mga kapatid. Lagi ko nire-remind po pag narinig niyo po ko sa our family time with God, sa panahon ng unos ng iyong buhay, dapat mas lalo mong kakapitan ang Diyos, kapatid. Pero ang trending, mga kapatid, ang trending sa panahon ng unos ng buhay, lalayo sa church. Bakit ganon? Nanahimik tayo doon, kapatid. Nanahimik tayo doon, mga kapatid. Bakit? Kasi totoo eh. Kapag dumating yung problema at na-offend tayo, mga kapatid, sa kapwa nating kapatiran, imbis na tayo ay manalangin, lalayo na lang tayo sa church. Bakit ganun, kapatid? Bakit ganun na nangyayari? Kasi hindi natin kilala ang lubusan, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nagkakaganon, mga kapatid, kaya nagkakaganoon ang sitwasyon ng ating Kristiyanong buhay because hindi natin lubusan kilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin. But let me remind you, we have an unfailing God. We have an unfailing God, mga kapatid. Kaya nga dapat makita po natin, in terms of our hardships sa ating buhay, dapat mas lalo tayong mag-cling, mas lalo natin lapitan, mas lalo natin kapitan yung Diyos, mga kapatid. Kasi hindi niya sabi nga doon sa binasa po natin in verse number 13, in 2 Timothy chapter 2 in verse number 13, he cannot deny himself. Mga kapatid, hindi niya madi-deny yung pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Hindi niya madi-deny yung kanyang compassion sa atin, yung mercy niya sa atin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong papalin lang sa dyablo. Huwag kang papalin lang sa dyablo, kapatid, na parang akala mo end na. Kanong katapusan na wala ng pag-asa, kapatid. But let me remind you, mga kapatid, that we have an unfailing God. Na minsan parang wala ng pag-asa yung ating buhay. Na minsan parang tingin na natin sa ating buhay, mga kapatid, na wala na, ito na lang, hanggang dito na lang ako, kapatid. But let me remind you, sa lahat na nakakapakinig po sa atin ngayon, we have an unfailing God. Ang kinakailangan mo lang, kapatid, ay lapitan siya. Magtiwala ka sa Kanya, kapatid. Yun kasi nagkukulang sa atin. Yun yung nagkukulang sa atin. Kaya hindi natin malapitan, kaya hindi natin mapuntahan at madulog sa yung problema natin sa Diyos, mga kapatid, because hindi natin siya lubusang kilala. Kaya hindi mo may dulog, Panginoon, tulungan mo ko sa problema ko na ito. Panginoon, solusyonan mo itong problema ko na ito sa aking pamilya. Panginoon, solusyonan mo itong problema ko sa aking anak. Mga kapatid, do you think God, mga kapatid, will fail you? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, kapatid. Alam ng Diyos yung pangangailangan po natin. Kaya nga, tapat ang Diyos, mga kapatid, sa atin. We have an unfailing God because of His faithfulness. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Tapat ang Diyos sa ating buhay. Though we are unfaithful to Him, but He is faithful to us. Sabi ko many times, aminin niyo sa inyong sarili, mga kapatid, many times na tayo po ay hindi natin nagagampanan ang ating tasking sa Diyos, mga kapatid. Many times hindi natin napapasaya ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. We have an unfailing God.
We have a faithful God, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita nyo itong mga bagay-bagay na ito, pag nakita nyo itong mga bagay-bagay na ito na meron, sasabi dito na we have an unfailing God because of His mercy and grace, because of His faithfulness, the more mong paglilingkuran ang Diyos natin. The more mo siyang mamahalin, the more ka magiging tapat sa Kanya. Mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, we have an unfailing God because of His faithfulness. And lastly, mga kapatid, we have an unfailing God because of His promises. Mga kapatid, ulitin ko. We have an unfailing God because of His promises. Yung pangako niya, kapatid, hindi nagmamaliw. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi nagbabago sa Kanyang promises. Pag sinabi sa Jeremiah chapter 3 in verse number 33, mga kapatid, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na ang Diyos natin ay tapat. Salamat sa Diyos natin. Tapat siya sa Kanyang pangako, mga kapatid. Salamat sa Diyos, mga kapatid. In Psalms chapter 23, in verse number 4, yeah, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, mga kapatid. Sa bingit ng ating kamatayan, mga kapatid, nandyan pa rin ang Diyos tapat sa iyo, mga kapatid. Yan yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Yan yung Diyos na meron ka, kapatid. Kaya wag mong mamalitin ang Diyos mo. Kaya wag mong sasabihin na hindi ka na mahal ng Diyos, kapatid. Wag mong sasabihin na parang wala ng pag-asa ang iyong buhay, kapatid. Wag mong sasabihin na wala ng pag-asa ang iyong asawa. Wag mong sasabihin na wala ng pag-asa ang iyong anak. There is an unfailing God. Huwag kang papanin lang sa dyablo, kapatid. Huwag kang papanin lang sa dyablo na parang wala ng pag-asa ang iyong anak. Hatakin mo. Hatakin mo sa church. Hatakin mo sa pulpito, kapatid. Because you have an unfailing God. And He is faithful sa Kanyang promise, kapatid. Kasi minsan parang nagiging house show na lang eh. Parang kwentong barbero na lang, kapatid, pag sinabing may promise ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos na God shall supply my needs, parang kwentong barbero lang. Kaya pag wala ng pagkain sa bahay, wala ng Diyos. Pag wala ng ulam sa bahay, wala ng Diyos, kapatid. Kaya nga hindi maka-attend ng midweek service eh. Bakit kumakayod? Nag-overtime. Nawawala dito sa bahay pananambahan. Kaya hindi maka-attend, hindi makapag-win ng souls, kapatid. Bakit? Kasi kailangan ko kumayod. Kapatid, let me remind you that we have an unfailing God. Hindi ka bibiguin ng Diyos, kapatid. I'm telling you. Faithful ang Diyos, mga kapatid. Meron siyang promise sa atin. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not. I'm telling you, mga kapatid. Yung tipong hindi mo akalain, mga kapatid, tapos sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. I'm telling you, ang kinakailangan na lang natin, kapatid, is yung pananampalataya natin yung tiwala natin sa Kanya, kapatid. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, minsan parang nagiging kwentong barbero lang, kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. I'm telling you, kapatid, kung sino yung Diyos na humati ng dagat, mga kapatid, kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ng 3 Hebrew men, nung sila ay niligtas doon sa apoy, sa fiery furnace, mga kapatid, yun pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi nagbabago yun, kapatid. Yun at yun pa rin ang Diyos natin. Siya pa rin ang Diyos natin. Yung Diyos mula doon, mga kapatid, sa panahon ni Moses, Diyos pa rin natin hanggang ngayon. Kung kaya niyang i-provide, kung kaya niyang iligtas yung mga tao doon during that time, kaya kanyang iligtas sa problema mo. Ano mang hinaharap mong problema ngayon, kapatid, merong Diyos, mga kapatid. Merong unfailing God, mga kapatid. Because He is faithful to His promises. Kaya nga, kapatid, sabi ko po sa inyo,
tapat ang Diyos sa ating buhay. Tayo lang ang hindi tapat sa Kanya. Aminin man natin sa hindi po yun, mga kapatid. Ang Diyos hindi nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. Ulitin ko po, mga kapatid. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. Aminin man natin sa hindi po yun, mga kapatid. That is our present condition, mga kapatid. Pero salamat na lang at yung Diyos natin ay mapagmahal. Salamat na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga bagay-bagay na ito, mga kapatid, itong mga bagay-bagay na ito, He is faithful, mga kapatid. And He is unfailing God because of His mercy and grace, because of His faithfulness, because of His promises, mga kapatid. Yan dapat, sabi ko nga, yung magtutulak sa atin para mahalin natin lalo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Para makuha natin yung sinasabi, mga kapatid, yung sinasabi na church faithfulness. Mahirap, mga kapatid, no? Mahirap tayo maging faithful, mga kapatid. Mahirap maging tapat tayo, mga kapatid, hanggat hindi natin kilala lubusan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Parang, sabi ko nga, darating tayo na parang routine lamang ang pagpunta natin sa bahay pananambahan. Routine lamang yung paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Routine na lamang yung pagso-soul winning natin. Routine na lamang yung pagpapass out ng trucks na mechanical na lamang lahat, mga kapatid. Nawa sana hindi masumpungan sa atin yan, mga kapatid. Nawa hindi sana makita sa atin yung ganyang klaseng pag-uugali po natin. Kaya nga, like what we have read dun sa binasa po natin, sa buhay ni Apostol Pablo, kitang-kita doon, mga kapatid, the God, mga kapatid, that never failed in his life. As I conclude this message, mga kapatid, sabi ko, simple lang, mga kapatid, yung mensahe ngayon. As I conclude this message, now that we have an unfailing God, this should push us more to be faithful to Him. Now nakita mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid, is an unfailing God. Hindi ka binibigo, kapatid. Hindi nagmamaliw. Hindi nagbabago. Constant, sure, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. That should push you more, mga kapatid, to serve Him, to love Him, to love His work. Yan dapat yung mangyari po sa atin. Not just a routine, but tayo ay maging faithful sa gawain niya. Yun dapat ang mangyari po sa atin. Huwag natin parang laruin, huwag natin parang gawing routine lang. Tayong mga naglilingkod, tayong may mga ministry na, mga kapatid. Huwag natin gawing parang routine na lamang. Na parang kinukumpara natin ang gawain, ang ministry, parang trabaho sa labas. Ang laki po ng pagkakaiba po niyan. Nagtrabaho rin naman po ako sa labas, mga kapatid. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, patay kung patay. Patay kung patay, mga kapatid, pag sa gawain ng Panginoon. Pero pag sa trabaho sa labas, pwede ka mag-excuse. Merong sick leave. Di ba? May sick leave, mga kapatid. Ayoko na. Pwede akong mag-time out. Pero sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, patay kung patay. Patay kung patay, mga kapatid. Yan sinasabi ko sa inyo. Bakit? Because of His faithfulness. Because of His promises. Because of His mercy and grace, mga kapatid. Kaya yun nagtutulak sa atin, mga kapatid, para lalo natin siyang mahalin, para lalo natin siyang ibigin, para lalo natin siyang paglingkuran, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, hindi ko masisisi si Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya nasabi niya na, for me to live is Christ, and to die is gain. Hindi ko masisisi kung bakit masabi ni Apostol Pablo yun. Hanggang kamatayan, mga kapatid. Maglilingkod siya sa Panginoon. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Bakit niya nasabi yun, mga kapatid? Bakit niya nasabi yung mga ganong klaseng mga kataga? Kasi alam niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kilala niya kung sino yung Diyos, mga kapatid, na pinagsisilbihan niya. Now, the big question here right now, since you know, mga kapatid, alam mo, binigay ko sa inyo, mga kapatid, na we have an unfailing God, will you trust Him?
Will you trust Him this evening, mga kapatid? Ipagkakatiwala mo ba sa Kanya, kapatid, yung pamilya mo? Ipagkakatiwala mo ba sa Kanya yung anak mo ngayong gabing ito, mga kapatid? We have an unfailing God. Now, ngayon, tell me, mga kapatid, idudulog mo ba yan ngayon, yung problema mo na yan sa Kanya this evening? Di ba, hindi ko kayo may isa-isa, mga kapatid. Hindi ko na kayo ma-check, mga kapatid, kung anumang problema ninyo sa buhay, mga kapatid. Pero gusto ko lang ibigay sa inyo, mga kapatid, at ipaliwanag sa inyo, at ibahagi sa inyo ngayong gabing ito, that we have an unfailing God. Tapat ang Diyos na pwede niyang solusyonan yung problema mo na yan. Sabi ko nga, mga kapatid, wala nang mas titindi pa sa impyerno. Wala nang mas titindi pa doon, kapatid. Wala nang mas titindi pa doon. Kung ano man dinaranas mong problema, mas matindi pa ba yan sa impyerno? Kung ano man dinaranas mo ngayon, kapatid, mas matindi pa ba yan sa impyerno? Pero salamat sa Diyos, iniligtas ka niya doon. Salamat at tinanggal ka niya doon. Wala ka na doon, kapatid. Salamat na lang at meron tayong unfailing God, mga kapatid. Let us all stand. Dakilan namin Diyos sa mga maraming salamat po muli sa oras po rito. Salamat, Panginoon, sa paggamit niyo po sa akin. Salamat, O Diyos, at muli ay naipakilala ko po kayo, Panginoon. I've done my part, O God. Kayo po ang kumausap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po na i-remind, Panginoon, ang bawat isa kung sino po kayo, O Diyos, para muli, lalo po nila kayong paglingkuran, Panginoon. Panginoon, patuloy po kayong manguna sa mga natitirang oras, O Diyos. Salamat, Panginoon, at meron pong unfailing, meron po kayong tapat kayo, faithful kayo sa iyong promise, Panginoon. Salamat, O Diyos, at meron po ganyang klaseng katangian, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na idulog ang kanilang mga problema po sa inyo upang kayo po ay pumunta or solusyonan ang kanilang problema sa kanilang buhay. Salamat po. Lahat po ng papuri, binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name, Amen. While the Holy Spirit speaking to our hearts tonight, brethren, let's come and talk to God. Heavenly Father, thank you, O God, for this preaching, this message that you have given to us. Thank you for this great reminder, O God, of once again, helping us, O God, na magkaroon po kami ng tamang pagsisiyasat sa aming mga sarili. Indeed, O God, we might have been lax, O God, pagdating po sa bagay na ito. We might have been passive, O God, sa mensahe po namin tinanggap ngayon, Panginoon. And we get used to this kind of message, oh God. But salamat at patuloy niyo po itong ibinibigay sa amin para muli naming makita ang katotohanan ng aming pong sitwasyon sa mga oras po na ito bilang isang Kristiyano, bilang isang anak po ninyo. Nawa, Panginoon, salamat at muli niyo ipinakita sa amin, Panginoon, that there's no reason for us not to be faithful to you, oh God. Maraming salamat at once again, from time to time, you've been always checking
our faithfulness, O God. Thou art great. All the glory belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. I believe we can shout aloud amen for that message. Amen. Amen. Alam nyo, totoo po yan, mga kapatid. That is a great message. And yan ay isa sa mga bagay, mga kapatid. While the ushers are preparing, yan po isa sa mga bagay na kung saan ay nagbibigay sa atin, no? Nagbibigay sa atin ng the problems, nagbibigay sa atin ng mga bagay na kung saan ay hindi natin hindi na po natin namamalayan na tayo po ay nagiging passive. Kaya nga kanina, ito po ay napaganda mensahe that from time to time, chine-check tayo ng Panginoon pagdating sa katapatan natin sa Kanya. It's really a great blessing, mga kapatid. Totoo po yan. We know the fact, we know the truth na lahat po tayo, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pagkakataon sa buhay natin that we are unfaithful. Pero many times, ay chine-check tayo palagi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, patunayan natin yan sa Panginoon. Amen. Amen. Alright, tawagin na po natin ating mga ushers.